Ako si Daniel, hindi nyo kilala, pero ito ang nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Kagising-gising ko nga pala, nasikaso ko na agad yung kalat namin kagabi. Nagkayayaan kasi kami ng jowa ko na mag-shot daw kaming dalawa. Medyo may katagalan na rin kasi na hindi kami nakakainom. Medyo naparami din pala yung ininom namin ng jowa ko, kaya hindi ko na naasikaso yung kalat namin kagabi. Kaya pagkagising-gising ko, nasikaso ko na din agad at naghilamos lang ako at nag-toothbrush. Inihanda ko na rin pala yung dog food ni Dior at nag-iiyak na at nagugutom na. Hindi kasi titigil si Dior sa pag-iyak hanggat hindi nabibigyan ng dog food niya. Pagkatapos ko din palang asikasuhin ng pagkain ni Dior, nag-skincare lang ako at nag-toner at nag-sunblock. Para at least mamaya pag lumabas ako, nakaproteksyon na ako sa araw at naka-sunblock na. Nagtimpla na rin pala ako ng kape, purong kape lang pala yung kinapi ko, hindi kasi ako nag-aasukal. Medyo umiiwas na din kasi ako sa matatamis. Okay na din pala yung dog food na binabad ko kay Dior, kaya binigay ko na rin sa kanya para tumigil na siya kaiiyak. Haba pa lang nagbibigay ako kay Dior ng pagkain, biglang may tumawag sa labas ng bahay namin at nag-aalok daw siya ng sopa. Pilit akong tinatawag ni tatay at tingnan ko daw yung dala nilang sopa. Sabi ko naman kay kuya, mahirap na kasing maglagay ng sopa sa bahay namin lalo't maliit ang space. Kaya sabi ko kay kuya, sa susunod na lamang. Hindi ko pa rin kasi napapaayos ang bahay at kaya napakipot pa sa loob. Dumiretso na rin pala ako ng palengke at namili lang din ako ng maiulam namin ng jowa ko. Magsisinigang lang din pala ako ngayong araw at matagal-tagal na rin kaming hindi nakakapagsigang ng ulam. Bigla palang dumating yung may-ari ng tindahan at binigyan ako nito ni ate, kaya thank you ate sa pagbigay mo nito. Grabe din naman to si Dior na napakahilig lagi magpapabuhat sa akin, ganyan lagi yung ginagawa niya sa tuwing nakikita ako na para kala mo'y bata. Meron palang may birthday dito sa kapitbahay namin kaya nagbigay siya ng pansit. Medyo may kagabihan na nga lang din kami lumabas ng jowa ko at natulog kasi kami ng hapon. Sa may Kanlubang exit na rin pala kami dumaan para mabilis kayo makarating sa aming pupuntahan. Medyo nagmamadali na rin kasi kami at nasa alas 10 na rin kasi kami ng gabi nakalabas. Halos isang oras na lang daw kasi magtatagal yung pupuntahan namin. Dito pala kami pumunta sa Cafe Alea. Buti na nga lang din at nakarating din kami agad at halos wala rin traffic. Sa halos 30 minutes din kasi to papunta dito simula sa amin. Kaya pagkadating-dating agad namin ng jowa ko, namili agad siya ng maiinom namin. Pagkatapos din palang mamili ng jowa ko, in-order ko na rin pala yung napili ng jowa ko na maiinom namin. Nakakatuwa lang din talaga na pagpasok mo pa lang dito, makikita mo yung napakaganda nilang kapihan dito. Saka yung mga design nila dito parang mga pansinauna ng mga antigo. Napakahirap na rin kasi makakita ng ganitong design lalo na sa panahon natin ngayon. Ang kagandahan pa dito, kahit nasa loob yung mga halaman, talagang mga buhay yung nilalagay nila kaya sobrang nakaka-relax. Lalo na ako, napakahilig ko sa halaman kaya pag nakakita ko ng ganito, talagang tuwan-tuwa ako. Sabayan pa ng magandang monstera na to at napakaliliwanag ng mga ilaw. Shoutout na rin po pala sa may-ari ng coffee shop na to. Karamihan na kasi ng coffee shop ngayon, madalang na lang yung puro halaman ang nakalagay. Sayang nga lang at nung dumating kami, halos isang oras na lang sila magtatagal na bukas. Nakakatuwa lang din talaga tong puso na to na napakalaki dito. Sigurado yung mga mahilig mag-selfie talagang matutuwa dito. Isa pang nakakatuwa dito sa coffee shop na to, talagang malaki ang pwesto nila at marami kang pagpipili ang upuan. Nakakatuwa lang din dito at napakabilis silang magbigay ng order. Unang-una din pala sa lahat, talagang maasikaso sila sa customer nila. Tatanungin ka nila kung ano pa yung mga order mo at mga gusto mo pang bilhin. For sure ako, babalik ako dito sa ibang araw. Siguro aagahan na lang namin ang punta dito ng jowa ko para matagal kami makapag-stay dito. Kahit kung sino man ang pumunta dito, talagang kulang yung isang oras sa pag-i-stay dito at nakaka-relax. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!